Okay, so napapansin ko marami pa ring hindi nakakaalam ng PC Game Pass o kaya hindi lang marunong mag-setup ng Game Pass sa mga PC nila or kung paano mag-subscribe, 'di ba? So, this video will show us how to do it and explain kung ano bang meron dito sa PC Game Pass. Pinaka-importante at pinakamadaling gawin is mag-Google muna tayo ng PC Game Pass Philippines. Okay, pag nagawa nyo na, click nyo yung pinakauna dyan. So, pagdating nyo na sa Game Pass website, makita nyo na dyan yung brief information. So, makita nyo, join for only 49 pesos sa unang buwan. Tapos, 119 na lang sa succeeding months. Sobrang mura na nun, di ba? Click nyo yung join now, tapos pagagawin kayo ng Microsoft account o kaya mag-login na lang kayo kung meron na. Tapos, hihingan kayo ng payment method. So, dalawa lang pipilian, card or PayPal. So wala kang card, pwede kang gumamit ng virtual card sa GCash, sa CIMB, sa Paymaya, at kung ano pa ang digital bank. So tapos nun, i-download nyo na lang yung app, dun na rin sa website. So ano bang meron dito sa Game Pass? So para itong Netflix, meron kayong library na instead of movies, you have a library of different games. Probably more or less 400 different games. So makikita nyo rito, meron kagad tayong mga bagong release na games such as itong Goat Simulator. Marami pang iba. Dahil meron tayong day 1 releases na naging available kagad sa Game Pass. Katulad na lamang ng Starfield na nung unang nirelease, available na kagad dito. Just to give you an idea, here's a quick look at the library na games na available na kagad dito sa Game Pass. At ito pa nga ang mga ilan pang day 1 release na naging available kaagad dito sa Game Pass. Syempre there's more. Included din sa Game Pass ang EA Play subscription. Para ka nang may dalawang library sa iisang subscription lang. At ganito pa karami ang included doon sa EA Play. Marami ang natuwa kasi nag-sale itong Need for Speed Unbound sa Steam kamakailan. Pero hindi nila alam na sa halagang 50 pesos lang sa unang buwan, malalaro na kaagad to eh. That's the beauty of Game Pass. Ang downside lang sa Game Pass is nagbabago yung laman ng library. Napapalitan. So, total nagdadagdag din naman, nagbabawas din ng mga ibang games. Ang maganda dito is sinasabi naman nila kung anong games yung mga mawawala in advance. And at the same time, sobrang tagal bago nila mawala. Pero may mga magsasabi, hindi mo naman pagmamay-ari yan, nag-aarkila ka lang. Ano ngayon? Malaking tulong to sa mga hindi ganun ka-fortunate na kayang bumili ng games at full price or even games at sale. Ang mahalaga, hindi tayo namimirata. And for sure, may mga ibang games din tayo sa Steam library natin na once lang natin nilaro tapos hindi na natin inulit. Hindi ba't sayang lang? At the end of the day, it's all about preference. Ang mahalaga, lahat tayo nag-e-enjoy sa ginagawa natin. That's all. Maraming salamat. I hope this helped. See ya.